Matapos naming maibahagi sa inyo ang ganda ng 100 Islands National Park sa lungsod ng Alaminos. Ngayon naman ay ating lalakbayin ang bayan ng Sual, Pangasinan. Hindi rin pahuhuli ang bayan ng Sual, Pangasinan pagdating sa magagandang karagatan at mga rock formations. Isa sa pinagmamalaki ng Sual, Pangasinan, ang Bagbag Beach na dinarayo rin ng maraming turista dahil sa pagkakaroon ng maputing buhangin at mga nakakamanghang rock formations na makikita nyo dito. Dito rin matatagpuan ang binansagang The Little Batanes of Sual, Pangasinan na talaga namang makapigil hininga ang ganda ng tanawin. Kaya sama kayong muli sa ating panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. Naipakita na po namin sa inyo ang ganda ng 100 Islands dito sa Alaminos, Pangasinan. Okay, kasama pa rin natin ang ating mga tropa, si Best Camille, si Majux at syempre si Brad sa pag-explore ng ganda ng Pangasinan at sa bayan ng Sual ang ating destinasyon. Let's go! Okay, nakalabas na tayo ng Alaminos City. Ngayon ay andito na tayo sa Sual, Pangasinan. Brad, ilang kilometro pa mula rito hanggang sa Bugbag? 5.2. Yan, nasa 5.2 kilometers pa yung biyahe natin. Sual Power Station. Sual Power Station. Yan, meron kayong papasukan dito na kanto. Ayan, ito yung papasok ng Bagbag. Brad, ang ganda rito, no? Dami ulit pine trees. Napakadaming pine trees sa bawat gilid ng kalsada na dadaanan nyo dito. Makulimlim. Ang ganda ng ambience sa lugar na to. Ang sarap sa pakiramdam, Brad, no? Mapalibutan tayo ng mga punong kahoy. Oo. Ang sarap mag-ride sa mga ganitong klaseng lugar. Yung napakadaming pine trees na makikita. Ito pala yung power plant dito sa Sual. Wow. Welcome to Baybay Sur. Okay, andito na tayo sa Barangay Baybay Sur. Teka, baka maligaw tayo. Okay. Kaya magandang araw po. Saan po yung papuntang Bagbag? Diretso lang po. Salamat po. God bless. Dito? Sige, dyan daw. Yan, diretso lang tayo. Meron kasing dalawang daan. Nagsanga kasi yung daan. Para sigurado, nagtanong tayo. So, dire-diretso lang daw. Mataas mataas. Matarik dito, brad. Tapos lubak. Oo nga, no. Yan, meron din kayong dadaanan dito na matatarik na kalsada at yan, lubak. Mag-iingat kayo. Pagkaliwa natin, Alaminos. Dito naman ay papuntang Baybay Norte. Okay, dito tayo. Okay, ito yung papasok ng Bagbag Beach. May makikita tayo rito na Airman Cottage and Parking Area. Yung mga palatandaan, pinasulat na Montemayor, tapos merong arrow. Ayan, pasok na tayo.
medyo nahirapan kaming hanapin. Sabi ng mga bikers, rough road daw at maputik. Oo nga, maputik nga. Sige. Medyo na ng tire ito na maputik, may matigas naman. Ayan. Siguro natapat lang sa atin na ganito, pero hindi naman siguro laging ganito yung daan dito. Dahil nga madalas ang pag-ulan, kaya nagkakaganito putik. Tayong parking sa malamig. Alright, so para mapuntahan natin yung Bagbag Beach, yun, kailangan nating iwanan yung ating mga motor dito sa isang beach resort na Arman M yung pangalan. Sa pagpunta sa Bagbag Beach, sabi nung napagtanungan natin ay kailangan nating maglakad ng more or less 20 minutes. So ito yung babaybay natin, yan, yung dalampasigan ng karagatan hanggang marating natin doon sa pinakadulo yung Bagbag Beach. Magsimula na tayo maglakad para mapuntahan na natin ang Bagbag Beach. Okay namang maglakad dito dahil kalmado lang yung karagatan. Yan. At maganda rin ang kulay ng buhangin dito. Hindi na mahirap ang pagpunta rito. Kahit medyo may kataasan, meron namang mga hagdan na ginawa para mas mapabilis o mas mapagaan yung paglalakad nyo dito. Okay, andito na tayo ngayon sa Bagbag Beach. Wow! Ang ganda rin dito. Meron din palang tinatago ang bayan ng Sual na napakagandang karagatan. Ang ganda rin ang kulay ng buhangin. Maganda rin ang tanawin. Meron ding mga nakapalibot na mga maliliit na rock formation. Sabi nung caretaker, ang lawak ng Bagbag Beach ay nasa 34 hectares. Pwede kayong mag-overnight at pwede rin naman kayong mag-pitch ng tent. Pwede rin kayong mag-bonfire. Yan yung mga pwede ninyong gawin dito kapag gusto ninyong mag-stay sa magandang beach resort na to ng Bagbag. Dito nga pala sa Bagbag Beach ay wala na kayong babayaran na entrance fee. So yung pinakababayaran nyo lang is yung cottage. Yan. Marami ding mga cottages dito sa Bagbag Beach na pwede ninyong pagpilian. Merong 500, merong 700, merong 1,000 at yung pinakamababa ay yung 300.
yung bundok sa likod ko, yan yung pinaka Little Batanes na tinatawag nila dito. Bakit po ba sinarado yung Little Batanes of Pangasinan? Kasi po nung last year may nadisgrasya po dito, lasing siya, umakyat sila ng gabi, tapos hindi niya nakayanan yung katawan niya, na-balance, nahulog po, naumpog yung ulo niya sa bato, na hemorrhage, kaya po. Isa pa po, yung may babae rin na nag-attempt na magpakamatay, mabuti na lang po at nahila ng kasama niya po. Bukas lang po, dito sa baba lang po, pero sa taas, saradot pa po. Ayun. So sa mga nagpaplano na pumunta ng Little Batanes of Pangasinan, yan, pansamantala po ay isinarado. Pero soon, ay bubuksan daw po ulit ito sa turista para makita nyo po ang ganda ng Little Batanes of Pangasinan. Puntahan natin yung pinakadulong bahagi ng Bagbag, yung mas malapit dun sa tinatawag nila na Little Batanes of Pangasinan. Okay din yung mga bata rito kasi yung alon ng dagat hindi ganun kalakas. Andito na tayo sa pinakadulong bahagi ng Bagbag Beach. Meron ako nakikita rito na rock formation, yan. At meron ding mga turista na naliligo doon. So try natin puntahan yan mamaya, tingnan natin kung anong meron doon. At mukhang masarap maligo doon sa parte ng rock formation na yan. Okay, nagpaalam tayo kay Tatay Johnny na samahan tayo doon sa mismong pinaka view deck nitong Little Batanes of Pangasinan. At yun, sa kabutihang loob ni Tatay Johnny ay pinayagan tayo na akyatin. Pero ito ay sarado pa sa turista. Pinayagan lang nila ako na akyatin ang Little Batanes of Pangasinan upang ibahagi sa inyo kung gaano kaganda roon. At kung ito ay magbukas na ulit sa publiko, sa mga turista, ay meron na kayong idea kung gaano kaganda itong tinatawag nilang Little Batanes o Pangasinan. Ang sabi ni Tatay Johnny, ang oras ng trekking na ating gagawin hanggang maabot na natin yung pinaka view deck, more or less 20 minutes. Andun na tayo sa mismong pinakataas. Dito tayo dinaan ni Tatay Johnny sa mabato, sa rock formation sa gilid ng karagatan. Dahil yung daan na talagang nilalakaran ng mga turista papunta ron sa pinaka view deck ay pansamantalang nakasarado. Kaya dito tayo dadaan sa mismong pinaka shortcut. Meron kaming dinaanan dito na isang magandang pwesto rin para paliguan. White Beach, at nakikita ko na okay ding maligo dito. Hindi naman ganun kalalim yung tubig at maganda rin yung view na makikita nyo rito. May katarikan din yung pag-akit dito. Kapag bukas na to at pupunta kayo, mas okay na akitin nyo to ng umaga o yung hapon na, dahil walang ganong puno dito sa taas. Tarikang araw sa ganitong mga oras. Okay, sa wakas at narating na rin natin itong tinatawag nga nilang Little Batanes of Pangasinan. Matatanaw ninyo ang napakapayapang magandang tanawin. Nakapalibot ang mga kabundukan. Yan. Makikita nyo rin dito ang mga nagagandahang mga rock formation. Pati yung 100 islands ng Alaminos. Tanaw din dito. Kaya hintayin ninyo na magbukas itong Little Batanes of Pangasinan para masaksihan nyo din kung gaano kaganda dito. At salamat tayo kay Tatay Johnny, at kahit dito lang niya tayo dinala, at least ay nasaksihan natin
nakita natin at naibahagi ko sa inyo kung gaano kaganda ang Little Batanes of Pangasinan. Pagkatapos kong ipakita sa inyo ang ganda ng Little Batanes of Sual, Pangasinan, syempre kailangan nating maligo dito sa Bagbag Beach. Puntahan natin yung rock formation doon at nakikita ko na maraming mga turista na pupunta ron para maligo. Yan, merong mga turista rito na naliligo. Yan, dito sa parte ng rock formation. Parang meron siyang butas doon na malaki na nakapaikot. Tapos yan yung pinaka-pwesto na pwedeng maligo. Yan o, si ate. Ate, dive na! Yun! Na-dive pa sila. Woohoo! Okay, naranasan na natin tumalon dito. Medyo may kalaliman yung parte na to. At dito sa bahagi ito kung saan kayo aakyat, medyo matalim yung mga bato. Mag-iingat kayo, pero mag-enjoy kayo kapag kayo ay naligo dito sa parte ng rock formation na to. Shoutout sila ate. Yan, sila yung naliligo dito, naabutan namin. Alright.
O nga pala, kapag kayo ay pupunta ng Bagbag Beach, iiwan ninyo yung motor ninyo o yung kotse ninyo dito sa Airman M Cottages and Parking. So sa motor ay 20 pesos yung ibabayad ninyo, at sa 4 wheels naman ay magbabayad kayo ng 70 pesos. Ito, kasama natin si Kuya Long B. Siya yung mag-a-assist sa inyo dito sa Airman M kapag kayo ay magpa-parking o kayo ay kukuha ng cottages, dahil meron din ditong beach. Yon, okay din yung dagat dito, pwede rin kayong mag-stay, mag-enjoy kasama ng mga tropa at inyong pamilya. Airman M Cottages and Parking.